ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pakikipagkompromiso sa ating karelasyon ay napakahalagang bagay upang magtagumpay ang isang pagsasama. Hindi lang ikaw ang dapat na nagpapasaya kung meron kang masasaktang isa. Ikaw, kabarangay, marunong ka bang makipagkompromiso? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga avid listeners ng Barangay Love Stories. Ako nga pala si Ana, 34 years old at taga Quezon City. Matagal-tagal na rin po akong nakikinig sa programa ninyo online man o sa radyo. At napagdesisyonan ko nang ang sumulat sa inyong istasyon upang ibahagi ang kwento ng buhay ko na sana'y kapulutan ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. Magsisimula ang lahat noong taong 2024. That time, 5 taon na akong single. Sinabi ko talaga sa sarili ko noon na hindi na ako magbo-boyfriend dahil nga sa masalimuot ang huli kong relasyon. Niloko, inutangan, at sinaktan lang naman ako physically, verbally at emotionally ng huling partner ko. Kaya nga dala na rin ng trauma. Hinanda ko na ang sarili ko na maging matandang dalaga. Ngunit mapaglaro ang kapalaran, Papa Dudut. Dahil kung kailan hindi ko naman hinahanap ang pag-ibig, ay ako naman ang nahanap nito nang dumating sa buhay ko si Max, Papa Dudut. Uy, alam mo, nice yung kape na pinili mo. Alin, tong Vietnamese? Oo, isa yan sa paborito kong orderin dito sa cafe na to eh. Pero ngayon, ito ng sea salt latte ang gusto ko. Mukha nga masarap yan kasi di mo naman yan magiging paborito kung hindi. Pero parang lahat naman yata sa cafe na to masasarap eh. Pati na tong mga cake nila oh. Alam mo, di talaga ako mahilig sa matatamis pero mukhang mauubos ko tong isang slice ng cheesecake nila. Di kasi ganun katamis eh. Pwede sa mga 30 na. Ikaw talaga, puro kabiro. Uy, hindi yun biro ah. Mga ganitong edad, 35 pataas dapat controlled na yung blood sugar. Mahirap na, baka maaga tayong sumalangit. Ay hala, huwag naman. Biro lang, sa maaga sumalangit. Ayoko pa rin naman kasi nga gusto ko pang i-enjoy yung buhay ko. Saka para maalagaan ko pa ng husto yung mga anak ko. Ha? Anong sabi mo? May mga anak ka na? Naku, hindi ko ba yung nasabi sa'yo sa chat? Magugulat ba naman ako ng ganito kung nasabi mo? Wala kang nasabi na may mga anak ka na pala, Max. Pasensya ka na, Ana. Pero meron na. 2. 2 pa talaga? Oo Mga anak namin sila ni Valerie, yung ex-partner ko. Pero wala na kami ngayon nun ha. Aba, dapat lang kasi bakit ka ngayon makikipag-date sa akin kung kayo pa, di ba? Tsaka lakas naman ang loob mong magpakalat-kalat sa dating app. Single naman na talaga ako dahil matagal na kaming tapos ni Valerie. Siguro mga 2 o 3 taon na. Pero may mga anak kami nung nagsama kami. Babae tsaka lalaki na edad 6 at 4 na taon. Si Valerie ang nag-aalaga sa kanila tapos sinusustentuhan ko lang sila. Tama naman na hindi mo tinatakasan ng responsibilidad mo sa mga anak mo. Oo naman. Pero yun na nga. Anong ayun na nga? Hindi naman porket may anak na ako hindi na ako pwedeng humanap ng bagong karelasyon, di ba? Wala naman siguro masama dun. Besides, ilang taon na rin akong single. Kagaya mo, tapos na rin kami ni Valerie at sa mga anak na lang namin ako may pakialam. Kaya ako nasa dating app para makipagkilala. Tapos ito, nakilala kita at magkasama tayo ngayon. Tama naman at wala naman talagang masama doon lalo na pareho naman tayong single.
Pero kasi ano eh, Ayaw mo na sa akin dahil may mga anak na ako, no? hindi naman sa ganun. Ganun yun. Halata kaya sa'yo. Bigla na lang nagbago yung reaksyon ng mukha mo nung nalaman mong may mga anak na ako eh. Kasalanan ko rin naman kasi. Akala ko nabanggit ko na sa'yo nun pero well, di pa pala. Ayun, nagulat ka tuloy. Nakakagulat naman kasi talaga. Pero non-negotiable ko kasi ang may anak na, Max. Pakiramdam ko kasi, may kahati ako sa atensyon mo pag naging tayo. Syempre, mga anak mo yan. Tapos sino lang ba ako sa buhay mo, di ba? Kaya buti na lang nabanggit mo pa rin sa akin ang tungkol sa bagay na yan bago pa lumalim ang kung ano mang meron tayo. Sensya ka na talaga. Papadudot, gwapo at mabait naman si Max. Nagtatrabaho siya bilang agent sa isang BPO company sa Ortigas. Single for 3 years pero may 2 anak sa previous partner niyang si Valerie. And to be honest, after kong malaman yon, ay nag-alangan na ako na ipagpatuloy ang pakikipag-communicate sa kanya. Sigurado na kasi ako noon sa sarili ko na handa na akong pumasok ulit sa isang relasyon pero hindi naman sa lalaking may anak na. Kabilin-bilinan din noon ng mama ko na humanap na lamang ako ng single at matino kesa may anak sa dating karelasyon. Dahil hindi raw mabibigay sa akin ng lalaki ang buong atensyon at pagmamahal niya kesyo mas matimbang pa rin sa puso niya ang mga anak niya. Kaya nga tinapat ko na noon si Max na ayaw ko nang makipagkita sa kanya pero nagmakaawa siya sa akin na bigyan ko pa siya ng pagkakataon. Nagugustuhan na raw kasi niya ako at gusto ko na rin naman siya. Kaya naman, hinayaan ko na lamang siya naligawan ako at hindi nagtagal ay nakuha naman niya ang aking loob. Napamahal na siya sa akin at naging kami tapos ay nag-decide na kaming mag-live-in. Bali nakahanap kami ng 1-bedroom apartment sa Cubao na agad naming nilipatan, papadudot. Yes po. Tawag na lang po kayo pag nasa gate na kayo ng subdivision namin. Opo. Ipakausap niyo na lang po sa akin yung gwardiya para papasukin kayo. Apo. Salamat po. Sino yung kausap mo, honey? Yung magde-deliver ng mga binili nating furniture last time sa mall. Ngayong araw na ba yon? Ang bilis nilang mag-deliver, ha? Oo naman. Sabi naman sa'yo, di ba, mabilis lang sila kaya nga gustong-gusto ko ron bumili. Ay, sa wakas, magmumukha ng bahay tong apartment natin. Malalaman na natin ang mga gamit. Excited na ako. Oo nga eh. Ako rin, excited na rin ako. Basta, ako nang bahala sa pagbubuhat at pagtutulak, ha? Oo naman. Huwag mo kong aasahan dyan kasi tingnan mo nga tong katawan ko. Patpatin. Kumpara naman sa'yo na malaki ang mga muscle mo. Oo nga eh. Kayang-kaya nga kitang buhatin eh, di ba? Gusto mo sample? Huwag mo nang tangkain, tatamaan ka sa akin. Tsaka, bakit mo ako bubuhatin? Ano ko, bata? Uy, bakit? Bata lang ba ang binubuhat? Para sa akin, oo. Tsaka mamaya baka masyado tayong malibang tapos biglang tumawag na lang sa akin yung magde-deliver. Speaking, ayan na yata. Kunin ko lang yung phone ko para masagot ko na. Ay, nako. Hindi naman pala sa akin yung nagre-ring. Mukhang sa akin yata yun. Teka, kunin ko lang, ha. Oh. Si Valerie? Ha? Bakit siya tumatawag? Ayun, di ko alam eh. Buti pa, sagutin ko muna. Sige. Hello, Valerie. Bakit ka napatawag? Max? Max, nasan ka? Ha? Bakit? Nandito sa sa apartment namin ni Ana. Bakit? Anong sabi niya? Teka, ila-loudspeaker ko para marinig mo. Pwede bang pumunta ka rito sa ospital? Ite-text ko na lang sa iyo yung address. Ha? Bakit? Sino nasa ospital? Yung bunso natin. Ano nangyari sa kanya? Mamaya ko na lang ikukwento. Hinahanap na ako ng doktor eh. Ako lang mag-isa rito. Pumunta ka na please. Hinahanap ka na rin ng anak natin eh. Kanina pa siya papa ng papa. Please,
Please, Max, kailangan ka ng anak natin. Oo, sige, pupunta na ako. I-text mo sa akin yung address ng ospital ha. Hintayin niyo ako. Sige, salamat. Aalis ka? Oo kailangan daw ako ng anak namin. Pero kailangan din kita rito. Paparating na yung delivery truck. Paano ko bubuhatin yung mga gamit dun? Magpatulong ka na lang muna sa kanila. Bayaran mo na lang. Pakisiyuan mo, ikaw na muna ang bahala. Pasensya na Han, pero kailangan ko talagang umalis eh. Narinig mo naman, di ba? Nasa ospital daw yung bunso namin, tsaka hindi ko alam kung bakit kaya kailangan kong pumunta dun. Wala naman akong magagawa eh. Mukhang alis ka na talaga, di sige, umalis ka na. Ana, please, intindihin mo naman sana ako. Anak ko na yung pinag-uusapan dito. Papa Dudut, bago ko sinagot noon si Max ay ilang ulit niyang sinabi sa akin na hindi ko raw magiging kahati sa kanyang atensyon ng mga anak niya. At naniwala naman ako dahil nga mahal ko na siya ng mga panahong yon. Pero iba pa rin pala kapag may mga biglaang sitwasyon katulad na lamang noong emergency na nangyari sa anak nila ni Valerie. Kaya kinailangan niyang pumunta sa ospital. Dahil sa labis na pag-aalala sa kalagayan ng anak niya ay iniwan ako ni Max. At hinayaan na ako lamang ang umasikaso sa paglipat namin. Sakto pa naman na dumating noon yung truck na nagkakarga ng ilang malalaking furnitures na binili namin sa mall noong isang araw. Ako lang tuloy ang nagmaniobra noon para maipasok sa bahay. Nagpatulong na lamang ako sa driver at pahinante para mabuhat ang malalaking gamit. Buti at nasa ground floor lang naman kami. Nagtip na lamang ako sa kanila pero ako na lang mag-isa ang nag-ayos ng mga yon sa loob ng apartment namin. Pagod na pagod ako, Papa Dudut, at masama rin ang loob ko sa nangyaring biglang pag-iwan sa akin ni Max. Nang araw na yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nag-sorry sa akin si Max pagka-uwi sa apartment namin dahil sa biglaan niyang pag-alis. Tapos ay sinabi niya sa akin na okay na raw ang anak niya na noon ay nalaglag sa hagdanan kaya nabalian ng buto sa binti. Gusto ko sanang magtampo pero nakonsensya naman ako dahil naaksidente nga ang anak niya. Kaya naman inunawa ko na lamang. Pinalagpas and eventually ay nagkaayos din kami ni Max. Nangako si Max na babawi sa akin at ganon nga ang ginawa niya. May isang araw na siya ang naging pudong abala sa pag-aayos ng mga gamit sa apartment namin. Gumawa siya ng mga cabinet, nagpintura, nag-set up ng mga karagdagang furnitures na binili namin online at kung ano-ano pa. Isang araw pareho kami noon na may lakad na work-related. Ako ay may meeting sa labas kasama ang mga kaibigan ko para sa negosyong pinaplano namin, samantalang si Max naman ay may shift. Nagbago kasi noon ang schedule niya na dating panggabi. Paalis na kami noon ng apartment nang biglang dumating si Valerie kasama ang mga bata. Paano mo nalaman tong address ng apartment namin? Binigay ko sa kanya Han. Bakit mo naman ginawa yun? Wala naman siguro masama dun, di ba? Meron. Kasi tingnan mo. Andito ngayon yung babaeng yan. Kasama pa yung mga anak ninyo. Ana, pasensya ka na talaga. Wala lang kasi talaga ako mapag-iiwanan sa mga anak ko kundi dito kay Max. Kung meron lang hindi naman ako dito didiretso. Pero ayun, wala nga kasi. Kaya nakikiusap ako. Dito muna sa inyo yung mga anak namin kahit hanggang bukas lang ng gabi. Kailangan ko kasing umuwi sa probinsya dahil na-ospital ang mama ko. Hindi ko naman maisasama ang mga bata dahil alagain sila. Kaya dito mo iiwan. May mga trabaho rin naman kami ni Max. Paano namin naalagaan yung mga bata? Pwede mo naman sigurong ipagpaliban yung lakad nyo ng mga kaibigan mo Han, di ba? Para ikaw na lang muna magbantay sa mga bata. Kasi kailangan ko talagang pumasok sa trabaho. At bakit ko naman gagawin yun? Importante rin naman yung lakad ko. Lalabas lang naman kayo ng mga kaibigan mo, di ba? Hindi lang yun basta labas, no? Meeting din yun.
Pag-uusapan namin yung plano naming negosyo. Max, nakalimutan mo na ba? Sinabi ko yun sa'yo kagabi. Sorry, baka nakalimutan ko na. Pero sige na naman. Pumayag ka na. Di hamak naman na mas mahalaga yung trabaho ko kaysa sa lakad mo eh. Pakiusapan mo na lang yung mga kaibigan mo na ituloy na lang sa ibang araw yung meeting nyo. O di kaya sila na lang muna kasi kamo may gagawin kang mahalaga. Ay wow! Ako pa talaga ngayon ang kailangang mag-adjust. Hindi ko naman anak yung mga batang yan ah. Anak mo naman yan, di ba? Please, Han. Huwag mo nga ako matawag-tawag na Han. Nanggigigil ako sa'yo. Max, kung ayaw ni Ana na alagaan yung mga bata, aalis na lang kami. Hindi. Dito mo na sila iwanan. Sabi mo wala ka mapag-iiwanan sa kanila, di ba? Tsaka di mo naman sila pwedeng dalhin pa uwi. Saka mas makakasigurado ako na ligtas sa mga anak ko pag nandito sila sa bahay namin. Kaya wag na kayo umalis. Dito mo na sila iwanan. Salamat talaga, Max. At pasensya na ulit sa abala. Wala nga naman yun. Sabi mo nagmamadali ka na. Oo nga eh. Mauna na ako. Baka maiwan pa ako ng bus na sasakyan ko. Salamat ulit ha. Bye. Ganon na lang yun? Anong ganun na ba yun? Na nag-decide ka na hindi man lang hinihingi yung opinion ko. Kaya nga nakikiusap ako. Ngayong araw lang naman hanggang bukas ng gabi eh. Kung wala lang akong pasok sa trabaho di sana ako na lang ang nagbantay sa mga anak ko, di ba? Saka mga bata yan. Wag mo naman sana silang anuhin. Anong anuhin? Wala akong ginagawa sa mga anak mo ha? Tsaka dapat nga ikaw ang magbantay sa kanila at hindi ako. Kahit ngayon lang. Hanggang bukas ng gabi pag uwi ni Valerie. Please, Ana, nakikiusap ako. Papadudot, hindi na nga ako nakapunta sa lakad ko ng araw na yon dahil kinailangan kong bantayan ang mga anak ni Max sa bahay. Ayaw ko naman silang isama sa meeting namin ng mga kaibigan ko dahil sigurado akong hindi rin ako makakapag-concentrate. Kesyo sa kanila lang mabubuhos ang atensyon ko sa kakabantay. Nasa edad pa naman sila na may pagkapilyo at pilya kaya alagain. Bukod doon ay nakakapagod ding sawayin. At yun nga ang eksaktong naranasan ko maghapon hanggang sa makauwi si Max. Hindi ko na nga nakuha ang makapagluto ng hapunan namin kaya nag-decide na lamang kaming mag-order ng pagkain noong si Max na ang nagbantay sa mga bata at saka pa lang ako nakaligo at nakapagpahinga. Tandang-tanda ko pa na aburido ako noon at naiiyak na lamang sa labis na pagod habang nasa banyo. Pagkatapos kong maligo, napatulog na ni Max ang mga anak niya, saka ko siya kinausap kung ano ang plano niya sa mga bata. Sinabi lang niya sa akin na sa bahay muna namin ang mga anak niya hanggang sa makabalik si Valerie. Kaya nga buong weekend ako ang naging nanay ng mga batang hindi naman nanggaling sa akin. Noong kinuha na ulit ni Valerie ang mga anak niya ay nakahinga na ako ng maluwag. May tampo pa rin ako kay Max dahil sa pinag-alaga niya ako sa mga anak niya. Pero that time ay malaki na malapit na ang birthday niya. Kaya sinantabi ko na lamang yon at nagpatuloy ako sa plano kong out of town namin. Isang araw bago ang karawan ni Max, pinakita ko sa kanya ang plane ticket for two at booking ng hotel sa Boracay bilang regalo ko sa kanyang kaarawan, Papa Dudut. Surprise! Di ba pangarap mo makapunta sa Boracay? O yan, regalo ko para sa birthday mo. Plane ticket yan ng flight natin mamayang madaling araw at booking ng hotel. Bukas na talaga to? Oo, sakto sa birthday mo para doon na tayo sa Boracay magse-celebrate. May plano ka palang ganito pero di mo man lang sinabi sa akin. Bakit ko naman sasabihin? Di hindi na sorpresa yun. Kaso birthday din kasi ng panganay ko bukas. Tsaka nagpaplano si Valerie na mamasyal sa amusement park dahil yun daw yung gusto ng anak namin eh. Ha? Anong sabi mo? Pumayag ako kasi… Pumayag ka nang hindi mo sinasabi sa akin? Ikaw nga di mo sinabi yung plano mong alis natin eh. Seryoso ba yan? Bakit ko nga sasabihin? Surprise nga, di ba? Tsaka,
Tsaka hindi ko naman alam na birthday din ng panganay mo bukas. Nasabay kayo at may plano na pala kayo ng nanay ng mga anak mo at kamo pumayag ka na naman ang hindi sinasabi sa akin. Sasabihin ko naman sana sa'yo. Yayayain pa nga kita para sabay na lang namin i-celebrate ng anak ko yung birthday At namin. tingin mo papayag ako. Han naman, intindihin mo naman sana. Anong gusto mong intindihin ko? Eh hindi ko naman alam kung kailan ang birthday ng mga anak mo eh. Hindi ko rin naman responsibilidad na alamin yun. Ang focus ko lang rito ay yung birthday mo. Matagal kong plinlano yung alis natin kasi nga alam ko na gustong gusto mo makapunta ng Boracay. Hindi ko naman alam na may iba ka palang gustong gawin sa birthday mo tapos hindi mo man lang sinabi sa akin agad. Pag sinabi ko ba sa'yo agad, papayagan mo ko na mag-celebrate kasama ang anak ko. Hindi! Ano naman? Max naman! Bakit kita papayagan eh may alis nga tayo bukas? Ayan na yung ticket oh! Bayad na yan! Bayad na rin yung booking ng hotel. Bukas na yan eh, hindi ka naman makaintindi. Gusto ko lang naman makasama ang mga anak ko sa birthday namin. Ay na lang ulit kasi yun mangyayari simula nung naghiwalay kami ni Hindi Valerie. ko na siguro problema yun, di ba? Please naman oh. Kahit para lang sa anak ko. Anong kahit para lang sa anak mo? Eh paano na ako? Baka nakakalimutan mo. Nangako ka rin sa akin na ako ang magiging prioridad mo. Tsaka ayan na nga yung plane ticket at booking ng hotel oh. Anong gusto mong gawin ko? I-cancel ko yan. Sayang naman yung nagastos ko dyan, Max. Ikaw kasi. Dapat sa susunod, kung may plano kang ganyan, sabihin mo sa akin. Paulit-ulit na lang tayo ah. Hindi mo ba talaga naiintindihan yung punto ko? Naiintindihan ko naman. Naiintindihan, pero pinipilit mo yung gusto mo. Halata naman na ayaw mong umalis eh at mas gusto mong mag-celebrate ng birthday nyo ng anak. O sige na. Kakausapin ko na lang si Valerie. Sasabihin ko na wrong timing dahil may lakad tayo. Siguradong malulungkot nito yung anak namin. At baka nga sumama pa yung loob nun sa akin na tatay niya pero bahala na. Mapuntahan lang natin yung gusto mong puntahan nang di masayang yung ginastos mo. Ay wow ah. Masaya ka na. Sana masaya ka na. Hirap sa'yo, di ka mapakiusapan eh. Papa Dudut, hindi ko naman siguro responsibilidad na alamin ang PEDSA ng kaarawan ng mga anak ni Max para makapag-adjust ng schedule namin. Dahil labas na dapat sila sa anumang gusto naming gawin. At yon ang pinaintindi ko sa boyfriend ko kahit na ako pa ang magmukhang masama. Hindi naman sa inaagawan ko sila ng moment na magkasama, pero dapat ako ang priority ni Max dahil ako na ang kinakasama niya. Ang ending, natuloy naman kami ni Max sa trip namin sa Boracay pero halata sa buong biyahe na hindi naman siya masaya. Bihira lamang siyang ngumiti, madalas ay sapilitan pa. Lagi rin siyang aburido at hindi ko rin siya mayaya sa mga activity na gusto ko sanang gawin naming magkasama. Gusto lang niya sa hotel kesyo pagod daw siya pero may sa ilang beses ko siyang nahuli na nakikipag-video call sa mga anak niya. May pasabi-sabi pa nga siya na sana raw ay magkakasama sila sa mga oras na yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, imbes na magalit ng husto ay kinausap ko si Max kung ano ba talaga ang gusto niyang mangyari sa relasyon namin at relasyon niya sa mga anak niya. Pinaalala ko rin sa kanya na nangako siya sa akin noon na ako at ang relasyon namin ang priority niya. Sunod na lamang ang kanyang mga anak pero lumalabas kasi na ako ang nagmamakaawa sa atensyon niya. Nagsorry sa akin si Max at sinabi niya sa akin na nami-miss lamang niya ang mga bata. Na di na raw yon mauulit, ganito, ganyan. Kaya naman inunawa ko ulit siya sa hindi ko na mabilang na pagkakataon. Inisip ko na baka nga sabik lamang siya sa mga anak niya simula noong naghiwalay sila ni Valerie. In short ay nagpaka-bigger person ako. Hinayaan ko silang mag-bonding na magtatay at kung minsan ay sumasama pa nga ako. Para na kaming isang buong pamilya noon at napagtanto ko na mas magiging mabuting tatay si Max sa sarili naming anak.
magtanong? Oh, ano yun? Huwag ka magagalit Ano nga? May plano ka bang pakasalan ako? Oo naman. Kung ganon, ilang anak ang gusto mo? Ha? Kasi 'di ba pag nagpakasal na tayo, magkakaanak na tayo. Pero hindi naman ako nagmamadaling magpakasal. Pwede naman nating unahing magka-baby kasi nga hindi na rin ako bumabata. Baka mahirapan na akong magbuntis kung hihintayin ko pa na pakasalan mo ko bago tayo magkaanak. Ang totoo niyan, Ano yun? ayoko na kasing magkaanak pa tayo, Han. Ha? Bakit naman? Kasi kasi nga ikaw na nga may sabi na hindi ka na bumabata. Ayoko namang ilagay sa alanganin yung buhay mo pag pinilit pa natin magka-baby. May katrabaho ko. Nasa edad natin sila tapos nabuntis yung misis niya. Pinilit kasi niyang magkalalaki kaso ayun, hindi kinaya. Namatay yung asawa niya pati na rin yung baby nila. Hindi naman pare-pareho ang tao. Hindi porket nangyari yun dun sa asawa ng katrabaho mo, mangyayari na rin sa akin. Anong malay natin? May iba pa palang nangyari, di ba? Baka nagkakomplikasyon sa panganganak kaya siya nagkaganon. Oo nga, pero concern lang naman ako sa'yo. Ako naman ang magbubuntis. Katawan ko naman to. Tsaka nang dahil lang dun ipagkakait mo na sa akin ang kagustuhan kong maging isang magulang. Bakit? Kasi may mga anak ka na kaya ayos lang sa'yo na hindi magkaanak. Ganon. Para namang hindi yata patas yun, Max. Kasi ayoko na rin talagang magkaanak kasi ayoko nang bumalik sa umpisa. Ano bang pinagsasasabi mo? Ayoko na mag-alaga ng batahan. Nakakapagod yun. Naranasan ko na yun dun sa 2 anak namin ni Valerie at hanggang ngayon, hindi ko pa rin yun makalimutan. Lalo na yung pakiramdam. Pagod, puyat. Grabe kaya pinayat ko nun. Ngayon pa nga lang ako nakakabawi-bawi nung naghiwalay kami. Para mo na rin sinabi na kaya ka nakipaghiwalay kay Valerie kasi ayaw mong alagaan ang mga anak mo. Anong ayaw? Gustong gusto ko nga sila makasama ngayon. Ngayon lang, kung kailan malalaki na sila at hindi na masyadong alagain. Di kagaya ng mga sanggol pa lamang sila. At saka, saglit mo lang naman silang nakakasama ngayon. Si Valerie pa rin ang nag-aalaga sa kanila, Max. Hindi mo alam ang totoong dahilan ng paghihiwalay namin ni Valerie. Kaya wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Saka, sinusustentuhan ko naman yung anak namin . Hindi ako nagpabaya sa kanila. Gusto ko na maramdaman pa rin nila na may tatay sila kahit nahiwalay na kami ng nanay nila. Oh, gano'n naman pala . Bakit natatakot ka sa responsibilidad pag nagkaanak tayo? Sa lagay, mahal mo lang ang mga anak mo pag lumaki na sila at hindi kapag mga sanggol pa lang sila? Para namang hindi ka dumaan sa pagiging sanggol. Inalagaan ka rin naman nun ng nanay mo, di ba? Basta, ayoko. Pasensya ka na, Han, pero hindi mo ako mapipilit magkaanak. Mabubuhay naman tayo siguro ng walang anak, di ba? Saka ikaw na may sabi. May mga anak na ako. Napapansin ko naman na nagiging malapit na kayo sa isa't isa ng mga bata . Hindi ba pwedeng sila na lang? Sila na lang yung ituring mo mga anak natin. Ang kapal naman ng mukha mo na sabihin sa akin yan. Ikaw na lang ba talaga ang palaging magdidesisyon sa relasyon natin? Max, paano naman ako? Wala na lang ba talaga akong sasabihin? At susundin ko na lang ba lahat ng gusto mo? Sumusobra ka na talaga, Max, Papa Dudut, hindi ko po ini-expect ang mga sinabi na yon sa akin ni Max nang minsan naming pag-usapan ang pagkakaroon ng anak. Ni sa hinagap ay hindi ko akalain na aayaw na ulit siyang magka-baby gayong nakita ko naman kung gaano siya ka-close sa mga anak nila ni Valerie. Pero may hangganan pala yon, kaya sumama talaga ang loob ko sa kanya. Hindi ko na pinilit intindihin ang rason niya dahil para sa akin ay walang kwenta ang mga yon. Kaya nga kami nagsama sa iisang bubong ay para bumuo ng pamilya, tapos ayaw niya. Dahil po sa mga nangyari ay nilunod ko ang sarili ko sa trabaho. Sakto nagbukas na yung cafe na inuumpisahan namin ng mga kaibigan ko kaya naman doon ko ginugol ang lahat ng oras na meron ako. Kung umuwi man ako sa apartment ay para na lamang kumuha ng damit dahil ayaw kong makita at kausapin si Max. May sa isang beses na 3 araw akong hindi umuwi sa amin
at nakituloy na lamang ako sa kaibigan ko. Tawag ng tawag noon sa akin si Max pero hindi ko siya sinasagot. Nung naisipan ko nang umuwi sa apartment namin ay laking gulat ko. Sa naabutan ko, Papa Dudut. Kapal ng mukha ninyo! Ana, anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko rito? Baka nakakalimutan mong apartment ko rin to. Akala ko ba umalis na yung babaeng yan, ha, Max? Bakit bigla siyang nagpakita ngayon? Ano, may nakalimutan ba siya? Yan bang sinabi sa'yo ng lalaking yan? Na umalis na ako, ganon? Pwes, para sa kaalaman mo, hindi ako umalis sa pamamahay na to. Kaya anong ginagawa niyo rito ng mga anak mo, ha? Pinapunta kami rito ni Max. Ang kapal din talaga ng mukha mo, Max! Napunta ko lang naman si Valerie rito para lutuan ako ng pagkain at tulungan maglinis nitong apartment. Ilang araw ka na rin kasing hindi umuuwi. Wala nang nag-aasikaso sa akin. Bakit? Hindi ka ba marunong magluto ng sarili mong pagkain? Hindi ka ba marunong maglinis ng apartment natin? Tanda-tanda mo na, Max, ha? Kailangan pa ba talagang asikasuhin kita? Tsaka sa dinami-rami ng tao na papupuntahin mo rito sa bahay, yan pang babaeng yan. Pwede namang tumawag ka ng tagalinis. Problema ba yun? Wala naman sigurong masama doon. Kasama ko naman yung mga anak namin. Tsaka, kasalanan mo rin naman. Masyado mong pinababayaan si Max. Ayan tuloy. Anong pinababayaan ang pinagsasasabi mo dyan? Nakwento lang naman niya yung problema ninyo. Yung mga hindi mo pag-uwi kasi nagtatampo ka sa kanya. Alam mo, kung umasta ka, daig mo pa yung mga anak namin. Hindi ka na bata para sa kaalaman mo, Ana. Umayos ka. Umasta ka na naaayon sa edad mo. Huwag ka masyadong pabebe. Ana! Bitawan mo si Valerie! Ana, tama na! Pa ako! Ano ba? Wala akong pakialam dahil kulang pa yan sa mga pinagsasasabi mo sa akin! Ano ba kasi yun? Wala naman akong ginagawa sa'yo! Anong wala? Namumuro ka na sa akin eh! Inintindi ko na kayo ng mga anak mo, lalo na pag kailangan nila ang tatay nila. Tinanggap ko sila rito sa pamamahay namin, pero sinamantala mo lang yon at hindi ka marunong dumistansya. Lakas pa ng loob mo na sabihin mong kasama mo naman ang mga anak ninyo ni Max. Kung matino kang babae, alam mo na may kinakasama na siya, di sana umiwas ka na. Feeling ko talaga para-paraan lang yan para mapalapit ka kay Max eh. Ginagamit mo lang yung mga anak nyo. Ano? Ha? Tama ba ako? Sige, sabihin mo, tama ako! Ha? Ana, tama na! Bitiwan mo na si Valerie! Sige, bibitiwan ko siya. Pero etong saya! Bakit mo ako sinampal? Dahil napakakapal ng mukha mo. May pasabi-sabi ka pa na ako yung magiging prioridad mo. Pero hindi ko naman yun maramdaman. Maling-mali talaga na binigyan pa kita ng pagkakataon na mapalapit sa buhay ko eh. Sana, nun pa lang iniwasan na kita. Akala mo talaga sa akin tanga, no? Akala mo mabibilog mong ulo ko? Akala mo mapapasunod mo ako sa gusto mo? Walang hiya ka? Wala ka naman palang planong magkapamilya tayo pero gusto mo maging nanay ako ng mga anak mo? Tapos ano? Tapos ngayon harap-harapan mo akong niloloko dahil sa pagpapapunta mo sa babaeng yan dito sa bahay natin? Sobrang sama mo, Max! Wala kang puso! At ang kapal ng mukha mo! Ang kakapal ninyong lahat! Kaya lumayas kayo sa bahay ko ngayon din! Alis! Umalis kayo! Ana, please, pag-usapan muna Wala natin na tayong ito. dapat pag-usapan! Tapos na tayo, Max! Hiwalay na tayo! Papadudot nakipaghiwalay nga ako kay Max ng araw na yon at pinalayas ko sila ni Valerie kasama na ang mga anak nila sa apartment na ako ang nagbabayad. Ang kakapal na mga pagmumukha nilang tumuloy doon at umakto na parang isang masayang pamilya samantalang meron silang nasasaktang iba. Iyak ako ng iyak maghapon hanggang sa nakatulugan ko na lamang ang labis na kalungkutan. Hindi nga nagtagal ay nabalitaan kong nagkabalikan sila Max and Valerie. Muli na naman akong umiyak at nasaktan nang malaman ko yon, Papadudot. Pero hindi ko na planong habulin pa ang dati kong kasintahan. Dahil alam ko na simulat sa Paul, wala na talaga akong laban lalo na at may mga anak sila. Dapat talaga na hindi na ako noon nagpadala sa matatamis niyang salita. Di sana ako nasaktan. Dahil wala naman akong ginawang masama. Sa kasalukuyan, Papadudot ay nagmo-move on na ako at masasabi ko namang maayos ang disposisyon ko sa buhay.
Umalis na rin po ako sa apartment namin ni Max at inubos ko na lamang ang oras ko ngayon sa business namin ng mga kaibigan ko. Pero neto lamang October ay biglang nag-chat sa akin si Max para sabihing natanggal siya sa trabaho at nangungutang siya ng pera para sa panganganak ni Valerie. Hiyang-hiya raw siya sa akin pero wala na akong pakialam sa kanya. Sinabihan ko siya na huwag na niya akong kakausapin kahit kailan. Sabay block sa kanya at doon ay nakaramdam ako ng kaginhawahan sa dibdib ko. Marami pong salamat Papa Dudut. Sakaling mapili po ninyong i-air ang kwento sa programa ninyong Barangay Love Stories. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ana. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.